Dismayado si LA Tenorio sa pinapakita ng import nilang si KJ Buffen, pero tinignan ng mga ekspertong highlights ng Magnolia Hotshots laban sa Phoenix. Marami pala silang problema, hindi lang sa mismong import kundi sa kanya mismo. Disclaimer lang po, ang ibang komento ay galing sa ibang analyst na hindi na natin papangalanan. Teka, kahit ilang araw na nagdaan sa labanan ng Phoenix at Magnolia, pwede naman din nating balikan konti for reference lang. Una, si KJ Buffen hindi pa talaga sanay sa PBA physicality kaya mabilis siyang madali sa mga tight defense na nakakainis. Ang resulta, dinaga siya ng 3 fouls kaagad habang si BJ Johnson naman sinamantalang kahinaan ng kanilang import at walang humpay na tumitira ng 4 of 6 sa 2 quarters. At dahil sa non-stop niyang ginagawa ito kaya nawalis ng Phoenix ang 16-point lead ng Magnolia. Pangalawa, inalat ang mga locals. Isa din to sa nakapagpadismaya kay LA kasi ang import nila nangangapa na, yung locals wala pang tulong. Sad to say, kadalasan kasi talaga kapag yung import wala masyadong ambagan, nangihina ang buong core. Halimbawa ang Blackwater, tinambakan ng rain or shine ng 20 points plus dahil yun sa nagkakaisang effort nila. Kumbaga, ginaganahan na silang sumama sa 3-point party dahil yung leader nila magaling na siya nakakadagdag kumpiyansa sa team. Pangatlo, kung sa coaching lang, na-outduel ni Charles Stew si LA technically kasi hindi namalayan ni LA na unti-unti na pala silang ginagapang ng Phoenix both ends of the floor. Mapa-defense man yan or rebounding, lahat-lahat na. Simple gumalaw si Tew, dahan-dahan pero makalaglag pa nga kapag nag-manifest. Panghuli, yung sa coaching mismo. Ayon sa mga eksperto, masyado raw mabagal ang Magnolia ngayon. Hindi maintindihan ng mga Magnolia fans kung bakit panay dribble sila kaysa execution. Actually, yung slower pace na ginawa nila sa first half, effective naman kasi ang Phoenix, cold start pa din. Hindi pa masyadong warmed up. Pero sa oras na uminit ng mga kamay ng import locals, doon lang biglang natapyasan ng Phoenix ang kalamangan nila ng bahagya at sa dulo agad-agad namang naabutan nila to. Kung titingnan mo lineup ng Magnolia, overpowered na sana with Xavier Lucero on board. Tapos Prime Jerome, todo na yan. Hindi din sila kulang sa size, meron naman sila niyan. Ang wala lang talaga, sistema na bagay. Si LA Tenorio, hindi mahinang coach, baka kulang pa talaga sa experience kasi hindi niya alam kung paano may iwasan ang mga ganitong sitwasyon. Akala nga nila mag-iiba ng balasahan si LA pang counter lang sana sa shooting ng import at slashing ni Richie Rivero plus Tyler Teo. Pero yaan mo na. Tapos na yan, ang importante hindi magtutuloy-tuloy ang kamalasang to, tsaka isa pa first game pa naman. Ano sa tingin yung problema ng Magnolia Hotshots ngayon? Sana, agad din nila tong ma-figure out. Rain or shine, Elazo Painters, may malaking pangamba ngayong conference dahil halos kalahati na ng kanilang team ay magpapaalam sa kanilang roster dahil sa napakabigat na mga injuries na natamo nito. Halos mga vital pieces pa yung nawala, ang natitira na lang na gumagawa ng shots sina Gian Mamuyak, Andre Karakut, Adrian Ocum, the rest, sina Felix Lemeti, Kit Datu, Luis Villegas, Stanley Pringle, Jun Roque, at ang pinakabago na nadagdag si Leonard Santillan. Kaya pala laban sa Blackwater parang naging Macau din ng Ross na tambakan. Hindi nga makapaniwala si Coach Yang sa nangyari pero kailangan na lang niyang bumawi next time at dapat makapag-adjust sila ng malubha sa kanilang napakahirap na sitwasyon. Bakit kaya kinain ng injuries ang Ross at bakit biglang napakarami nila? Ito talaga ang malaking disadvantage ng fast-paced style, ang injuries. Kahit sabihin natin na mga bata pa sila, kaya pang magsitakbuhan ng walang humpay. Kung lagi naman lang itong ginagawa, may injure din. Kaya nga itong iniiwasan ng mga coaches na gagawin na estilo. Kung naka-fast-paced man sila, hindi yan consistent, lalo na sa mga teams na maraming aging players. Pabor sa Ross ang fast-paced, pero ang risk niyan, mga binte ng mga players at tuhod. Kapansin-pansin na lahat ng injured players ng Ross, puro tuhod at binte ang natamaan ng sabay-sabay, maliban kay Jonard Clarito. Tapos physical pang maglaro ang mga yan. Kapag humina o bumagal ang kanilang pacing, sira agad ang laro ng Ross dahil ang kanilang opensa nakabase sa fast ball movement at transitions pati screens. Kaya pa ba nila maging contender ngayong conference? Good luck sa Ross.